Ayon po sa saksi ni Jehovah, hindi po lahat ng tao ay mapupunta sa langit, kundi yung 144 lang na mapipili at sila ay bibigyan daw ng kapamahalaan sa langit para dun sa mga magmamana ng lupa. Sa mandalit sabi po, 144 lang ang mapupunta. 144 lang mapupunta sa langit, yung lahat ng iba pa, dito na lang sa lupa. Alam nyo, nananaginip ng gising kasi yung mga tagapagturo ng saksi ni Jehovah. Kung yung mga tao na yan, nagbabatay sa Biblia, di nila sasabihin yun. Pakinggan mo, babasahin ko ang 7 ng Apokalipsis, versikulo 1 hanggang 4, tapos tuloy-tuloy pa hanggang 8, hanggang 9 pa. Hanggang gusto mo magbasa, umpisahan mo na. At pagkatapos nito ay nakita ko ang 4 na anghel na nakatayo sa 4 na sulok ng lupa, na pinipigil ang 4 na hangin ng lupa upang wag humihip ang hangin sa lupa o sa dagat man o sa anumang punong kahoy. Tapos? At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw, na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. At siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa 4 na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat, na nagsasabi, huwag ninyong ipahamak ang lupa, kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan, na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Ayun, yung palang 144,000, yun yung natatakan sa mga angkan ng anak ni Israel. Apo. Pagkatapos nito, Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako. At narito, ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman, na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika na nakatayo sa harapan ng luklukan. nasa langit eh. Opo. Di ba? Nung makita niya yung 144, pagkatapos niyang makita yon, nakita niya naman yung great multitude ng malaking karamihan nakatayo sa harap ng luklukan ng Diyos. Nasa langit siyang pangyayari na yan eh. Opo. Paano mangyayari hindi makakapunta sa langit, sasabihin? Kaya yon, hallucination lang yon ng saksi ni Jehovah. Walang batayan sa Biblia ron. Alam mo kasi kapatid, ang ipinangako sa maliligtas, langit at lupa. Bagong langit, bagong lupa. Yun ang pangako. Pwede ba naman baguhin ng Diyos? Langit lang pala. Lupa lang pala. Pwede ba ganun ng Diyos? Ang pangako niya, hindi naman niya pwedeng hindi tutuparin eh. Ang Diyos ay tapat, hindi siya nagsisinungaling at hindi siya makakapagsinungaling. Ngayon, ang pangako niya, langit at lupa. Paano mo paghihiwalayin yun? Ngayon, ganito. Tayong mga tao, nandito tayo sa lupa. We live on earth. Pero we cannot dwell in outer space. Yun nga ang limitin natin eh. Ngayon, kung maliligtas tayo at magiging dapat sa kaharian ng Diyos, dito pa rin tayo sa lupa. Ano improvement? Is there such an improvement that we have attained? Wala. Kaya nga, pag naligtas ka, pwede ka na mamasyal sa langit at sa lupa eh. Ang pangako kasi, dalawa sa maliligtas, langit at lupa, bago. Basahin natin ang 2 Pedro 3, versikulo 13. Ngunit ayon sa kaniyang pangako, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. So, ayon sa kanyang pangako, naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa. At ang masama pa saksi ni Jehovah, yung lupa raw na mamanahin nila, ito raw. Ito rin po, Brother Ang sabi sa Biblia, bagong langit at bagong lupa. Bakit bago? Basahin natin. Apokalipsis 21:1 hanggang 2. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa. Bakit? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparang at ang dagat ay wala na. Itong lupang ito, at saka yung langit na nakikita natin, papalitan ng Diyos yan eh. Mawawala yan eh. Sabi nga ni San Juan, nakita niya sa Apokalipsis, yung pangitaing pinakita ng Diyos,
nakita ko ang bagong langit at ang bagong lupa. Sapagkat yung dating langit, yung unang langit at saka yung unang lupa, naparam. Pati dagat nga, wala na eh. O, kita mo? Bakit mapaparam? Magpasyon tayo. Maaga pa naman ang mahal na araw. Ang sabi sa pasyon, magmumula nga sa langit, ulat apoy na masakit, sa lupa'y halos tumakip, susunog magpapasakit sa mga taong bulisik. Ano susunod? Kung maubos na mapuksa, ginto at yaman sa lupa, ang apoy na may bababa, susunugin alipala, tao at hayop na madla, ang toret mga palasyo, bahay sa diyang edipisyo, mga kalakhan sa mundo, walang pagsalang todo, magiging uling at ako. Makita mo yan? Ang lahat natin minamahal dito sa lupang ibabaw, nasa hangin di pag-ibang, kung dumating na ang araw, para parang matutunan. Ay, naku po, ay asa na. Yan ang pag-asa ng saksi ni Jehovah. Yung tunaw. Oo. Matutunaw, sabi ng pasyon. Sabi rin ng Biblia kasi yun eh. Opo. Kaya nga ako naniniwala doon sa sinabi na yun ng pasyon, nasa Biblia yun. Kung merong sinasabi ang pasyon wala sa Biblia, di ako naniniwala. Pero nasa Biblia yan. Ikalawang Pedro 3, versikulo 10,7. Datapwat darating ang araw ng Panginoon na gaya ng magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam, nakasabay ng malaking ugong, at ang mga bagay sa langit ay mapupugnaw sa matinding init, at ang lupa at ang mga gawang nasa lupa ay pawang masusunog. Kita mo na, hindi masusunog. Paano mo sasabihin ngayon na ang mamanahin ng mga maliligtas ito? Ha? Sabi sa kasi ba, ito raw mama, susunugin nga ito eh. Kaya nga may bagong langit at bagong lupa. Kaya ang pangako sa maliligtas, bagong langit, bagong lupa. Di pwede silang pumunta sa langit, pwede silang pumunta sa lupa. And that is the price of being saved. You can now travel like angels. Ang anghel kasi, langit at lupa nararating eh. Di ba? Di pwede na po, Brother Eli, yung fly me to the moon. Yung Oo. sinasabi. Kung meron pang moon. Di ba? Yun ang sinasabi. Kaya nako, kawawa naman yung mapapaniwala nitong mga kapatid nating itong saksi ni Jehovah na 144,000 lang daw pupunta sa langit at yung iba dito na sa lupa. Hindi po totoo yun. Pag naging dapat ka sa langit, makakapunta ka sa lupa. At kahit nasa lupa ka, makakaakyat ka sa langit, parang anghel. Yung anghel, nasa langit, nakakababa sa lupa. Pag sa lupa, makakabalik sa langit. Pakinggan mo yung maliligtas. 20:34 ng Lucas. Lucas. Ito po ang sabi po sa talata ng San Lucas. At sinabi sa kanila ni Jesus,
Nagsisipag-asawa ang mga anak ng sanglibutang ito at pinapag-aasawa. Tatapwat, ang mga inaaring karapat-dapat magkamit ng sanglibutang yaon at ng pagkabuhay na mag-uli sa mga patay ay hindi mag-aasawa ni papag-aasawahin. Bakit? Sapagkat hindi na sila maaaring mga matay pa. Bakit? Sapagkat kahalintulad na sila ng mga anghel at sila'y mga anak ng Diyos. Alam mo, pagka naligtas ka, pareho ka na lang ng anghel kung yung anghel nakakapunta sa langit at sa lupa di makakapunta ka rin sa langit at sa lupa. Yun ang ibig sabihin.